Sa ibang balita, nagrereklamo ang ilang residente sa Eastern Samar na naapektuhan ng bagyo. Ang mga ibinibigay raw kasi sa kanilang mga damit, lumang-luma na at hindi na mapakikinabangan. At mula sa Borongan, Eastern Samar, makibalita tayo live kay Marisol Abdurrahman. Sol? Ivan, alam mo, isang buwan na nga ang nakalilipas simula nang manalasa nga ang bagyong Yolanda dito sa Eastern Samar. Pero karamihan pa rin po sa mga residenteng apektado nito ay umaasa pa rin sa mga relief goods na ibinibigay sa kanila. Nawalan na ng tirahan, nawalan pa ng kabuhayan. Pati mga damit, wala ring natira. Kaya lahat ng mga apektado ng bagyo sa relief goods umaasa. Si Polly excited sa kanya natanggap na relief goods kanina. Sa wakas daw kasi, magkakaroon na siya ng mga may susuot na damit. Pero nadismaya siya nang makita ang laman ng supot. Punit-punit at lumang-luma ng bedsheet. Hindi naman siya nagreklamo, pero yung mga basura nila, wag na maipadala dito sa amin. Ayan. Hindi naman siya namimili kami, kahit na maano lang, mapapakinabangan pa. Pero yung... Hindi po kami yung nag-repack. Dati na po yun naka-repack, yung lahat na dumating dito. Siguro, because of the travel, so sa mga linagyan nila, dahil napag-alaman ko din sa Giwan, dyan lang ilalagay sa baba. Ang nanay namang ito sa bayan ng Salcedo, tuwang-tuwa sa mga nakuha niyang damit kanina galing sa relief. Kahit daw malalaki, importante magagamit. Wala pa rin kuryente sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo dito sa Eastern Samar. Buti na lang at may mga ipinamigay ng solar-powered lamp sa ilang residente sa Ernani. Lamp na pwedeng mag-charge ng cellphone. Masaya naman kasi nagkaroon na ng ilaw yung bahay namin, hindi na kami gumagamit ng yung digaas. Karamihan sa mga apektadong residente, wala pa rin kabuhayan. Kaya sa mga bigay pa rin, umaasa. Ang pamilya Cabo sa Kinapondan, tulong-tulong sa pagtanim ng kamote sa lupang dating nyogan. Magtanim kami dahil baka wala nang haaming magbigay. Yung tanim kami ng makakain namin. Kaya hiling ng mga taga rito, kabuhayan para sa kanilang pagbangon. Ivan, of course, laking pasasalamat po ng ating mga kababayan dito sa Eastern Samar sa lahat ng tulong na dumarating sa kanila. Pero uulitin natin ang kanilang apelano kung bibigyan daw sana sila, lalo na nga yung mga damit na kanilang natatanggap. Sana raw ay yung talaga naman daw ng kanilang mapapakinabangan pa. Pero yun nga ang kanilang hiling pa rin sa ating gobyerno ay bigyan talaga sila ng mga livelihood para hindi naman daw sila aasa na lamang sa bigay ng ating pamahalaan. Ivan? Marisol, nitong mga nakarang araw, nag-uulat ka dyan na banggit mo patuloy yung mga pagulan. Nag-improve na ba ang weather dyan sa kinaroroonan mo? O Ivan, alam mo, tamang-tamang tanong mo dahil alam mo nung nangyari nga itong trahedya a month ago, ganito raw ang kanilang naranasan. Thursday night pa lang nung last month, nakakaranas na sila ng pag-uulan. Hindi pa man sila totally nakaka-recover simula na kanilang naranasan. Ang trahedya dito, eto't nanunumbalik na naman ang kanilang takot. Bakit? Abay, ilang araw na hutay nakakaranas dito ng talaga namang napakalakas na pag-uulan. Sa katunayan, nagsi-zero visibility na nga ang ating mga nadaanan kanina. Kaya talaga namang ang mga residente na ating nakausap, lahat talaga sila ay nanunumbalik ang takot, ang trauma sa kanilang naranasan. Ayan, Ivan, malakas na naman ang ulan ang ating nararanasan ngayon. Salamat, Sol. Si Marisol Abdurrahman nag-uulat live mula sa Borongan, Eastern Samar.